A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat, especially sa ating mahal na guro. Ako po si Salahuddin M. Batunan. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng on understanding patungkol sa 5 theories na ating napili mula sa mga reporter. Ang number 1 po na aking napili ay Revised Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Ang pangalawa po ay Meaning and Types of Motivation. Number 3 is Students' Diversity in Motivation. Number 4 ay Bruner's Constructivist Theory or Jerome Bruner's Theory of Learning. Number 5 is Problem Solving and Creativity. Ang number 1 po na aking napili ay patungkol sa Revised Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, na kung saan isinulat nito ni Benjamin Bloom noong 1956. Ang pagkakaintindi ko patungkol dito is ito ay tumutukoy sa iba't ibang level ng pag-iisip or kaalaman ng isang tao, na kung saan ito ay nakakatulong sa isang teacher, kumbaga paano niya tuturuan yung kanyang mga estudyante batay doon sa kanyang level na kaalaman. Si Benjamin Bloom po ay mayroong 6 na ginawang levels ng pag-iisip or pagkakatuto ng isang tao. Mula basic papunta sa mga mahihirap na kaalaman o medyo mahirap na mga kaalaman. Number 1 po na level is knowledge, kung saan ito yung kaalaman ng isang bata. Halimbawa sa isang bata is nag-aaral sa school, tinuturuan ng kanyang teacher na patungkol sa ABCD, na kung pagdating sa bahay, kapag tatanungin mo yung bata na yan patungkol sa ABCD is masasagot ka na niya kasi nga meron na siyang kaalaman patungkol doon sa ABCD. Yun yung knowledge. Pangalawang levels po is comprehension, kung saan dito is hindi lang basta-basta alam ng isang bata or isang tao yung kanyang pinag-aaralan, kumbaga naiintindihan talaga niya. Ang halimbawa po nito is pagdating sa exam is kahit na pagbabalik rin pa ng mga teacher yung question is masasagot niya kasi nga naiintindihan talaga niya. Yun yung pangalawang level. Ang pangatlo is application. Kumbaga dito is ina-apply mo kung ano yung mga natutunan mo. Na kung wala kang natutunan is wala kang may a-apply. Yun yung pangatlong level na ginawa ni Benjamin. Ang pang-apat po is analyze. Ang pang-5 is evaluate. Ang pang-6 is create. Kung saan ang tinutukoy talaga nito sa taxonomy of educational object is kumbaga yung iba't ibang level ng pagkakatuto ng isang iba't ibang level ng pag-iisip or pagkatuto ng isang tao. Ang number 2 po is meaning and types of motivation. Ang pagkakaintindi ko dito is ang ibig sabihin ng motivation is ito yung rason kung bakit kumikilos ang isang tao, o di kaya sa mag-aaral is ito yung dahilan kung bakit nagpupursige siya sa kanyang pag-aaral. Sa motivation po is merong dalawang types. Ang unang types po ng motivation is intrinsic motivation, na kung saan ang ibig sabihin noon is yung panloob na motibasyon ng isang mag-aaral. Ang halimbawa nito is kumbaga nag-aaral yung isang tao para matuto siya, kung saan ang naging motivation niya is nag-aaral siya para matuto siya. Yun yung kanyang example. Ang number 2 naman na types of motivation is extrinsic motivation. Ito yung panlabas na motibasyon ng isang mag-aaral. Ang halimbawa ho nito is sa isang mag-aaral, kumbaga nagpupursige siya mag-aaral kasi kapag sa exam is mataas yung makuha niya o di kaya makakapasa siya sa exam niya is bibigyan siya ng kanyang tatay ng reward, o bibigyan siya ng kanyang tatay ng kahit anong mga rewards, mga cellphone o di kaya kahit ano dyan, na kung saan nagpupursige siya mag-aaral dahil doon sa reward na yun na ibibigay mo sa kanya. Yun yung dalawang types of motivation.
Okay, number 3 is student diversity in motivation. Kung saan ang pagkakaintindi ko dito is bawat estudyante is may kanya-kanyang motivasyon, o di kaya may kanya-kanyang magkakaiba-iba sila ng nakaka-motivate sa kanila. Yung mga ibang estudyante is na-motivate sila dahil sa mga mahihirap na pinagdadaanan nila sa pag-aaral, gaya ng wala na sila masyadong tulog dahil sa dami ng task, o di kaya pagpunta nila sa school minsan inaabutan sila ng ulan, o di kaya yung mga may hirap na pinagdadaanan sa kanyang pag-aaral. Kumbaga, yun yung kanyang nagiging motivasyon, na para hindi masayang yung kanyang pagod is nagpupursige siya sa kanyang pag-aaral. Yung ibang tao naman or ibang estudyante naman, ang nakaka-motivate sa kanila is yung mga paghihirap sa buhay. Halimbawa, gaya natin, mahirap tayo is kumbaga nagpupursige tayo sa pag-aaral natin para makapagtapos at makakuha ng magandang trabaho, at para may ahon or di kaya matulungan natin yung ating mga pamilya o ating mga magulang doon sa kahirapan na yon. Yung ibang estudyante naman, ang nakaka-motivate sa kanila is yung pangbubuli ng ibang tao sa kanila, gaya ng sinasabi ng iba na parang wala kang mararating, na kumbaga nagiging motivasyon mo yun, na parang nasasabi mo sa sarili mo na magpupursige ako mag-aaral para patunayan ko sa kanila na hindi totoo yung kanilang sinasabi na wala akong mararating. Kumbaga parang yun yung nagiging motivasyon mo. Okay, ayun po yung student diversity in motivation. Kumbaga bawat isang estudyante is may kanya-kanyang nakaka-motivate sa kanila. Ang number 4 po is Bruner's constructivist theory or Jerome Bruner's theory of learning. Ang pagkakaintindi ko dito is ito ay sa pag-aaral is kumbaga hindi ka lang basta tumatanggap lang ng mga impormasyon. Kumbaga bumuo ka ng iyong kaalaman. Bumuo ka ng iyong kaalaman base sa iyong karanasan. Ang halimbawa nito is sa pag-aaral natin is meron tayong mga instructor na kung saan ang ginagawa nila sa atin is binibigyan tayo ng mga task, binibigyan tayo ng report, na kung saan yung report natin na yun is tayo yung gumagawa, tayo yung nagre-research patungkol doon sa topic na iyon. Ang rules lang sa atin ng ating instructor is i-guide tayo or di kaya itatama kung ano yung mga mali. Dahil ibig sabihin yung pagkatuto natin is nakadepende rin sa atin, tayo yung bumubuo. Kasi kahit na lahat pa ng strategies ay gagawin ng instructor, kung mismong ikaw yung tamad sa pag-aaral is hindi ka talaga matututo. Ibig sabihin, kapag hindi mo tutulungan yung sarili mo kung paano ka matuto is hindi ka talaga matututo. Yun yung patungkol dito sa kay Bruner's constructivist theory. Ang panglima is problem solving and creativity. Alam naman natin yung problem solving, na kung saan ito yung pag-resolve kung may mga problema tayo na pinagdadaanan is kumbaga sinosolve natin yung problema na iyon. And creativity, ang creativity is ito yung pagiging malikhain. Halimbawa sa pagre-report is kumbaga nag-iisip ka ng ibang strategy kung paano mo yun siya may de-deliver ng kumbaga nag-iisip ka ng ibang strategy or ibang diskarte paano yun siya may de-deliver ng maganda. Okay. Ang problem solving and creativity is merong connection. Meron siyang connection. Ang connection niya is kapag malikhain ang isang tao is nakakapag-isip siya ng maraming mga solusyon. Halimbawa sa isang bagay na kung saan meron kang problema na kung saan doon sa problem solving mo na yon is kumbaga hindi mo siya nasusolve. Na kumbaga mag-iisip ka ng ibang way, mag-iisip ka ng ibang diskarte kung paano mo yun siya masolve o di kaya paano mo yun siya malutas. Okay, yun lamang po. Nagtatapos ang aking pagbibigay ng understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.